Okay, kita na po. Pati presentation. Ay, salamat. Okay. Sige, Sis Ramel, ikaw na mag-opening prayer. Sige po, Doc. Okay, start na tayo. Sa o'clock na pala. Sige. Brothers and sisters, let us pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the heart of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the heart of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Brother Ramel, for the opening prayer. Welcome po. May bagong pumasok, Brother Eugenio, good evening. Brother Henry, hello. Yun. At sa mga nanonood ngayon sa Facebook at later sa YouTube. Okay. So, ang topic natin this evening, brothers and sisters, is about slander. Pero actually, ang topic natin ngayon ay taken from... Muna kayo lahat, ha? Okay. So, ang topic natin ngayon ay entitled Strength Against Slander. Ito ay taken from the Imitation of Christ. Kung napansin nyo, kung nagbabasa kayo ng Imitation of Christ, marami ang mga topics, no? Small chapters, small topics. So, pag tinatalakay natin ang Imitation of Christ, actually marami tayong small topics na tatalakayin. Ito lang napili ko sa mga 6 topics ang itatalakay natin ngayon. Ito yung naisipan kong gawing title, no? Actually, hindi siya yung first nating i-discuss, nasa mga pang-5. Okay? So, ang unang tatalakayin natin, don't worry, if you stay till the end, maririnig nyo ang sagot sa paano natin makakaroon ng lakas pag tayo ay ini-slander. Ano ba ibig sabihin ng slander? Pinagsasabihan tayo ng hindi mga kasinungalingan tungkol sa atin, no? Hindi totoo. Tayo ay sinisira ang ating pangalan. So, bago tayo pumunta dyan, ito yung first topic na i-discuss natin. Avoiding curious inquiry about the lives of others. Kahit ako ay guilty rin dito, no? Dahil masyado tayong distracted ngayon. Of course, with the advent of social media, buhay ng isang artista, lalo na ngayon, no? Ang lumalabas sa feed ko ngayon sa Facebook, pag tinitingnan ko, ay yung buhay ni Olympic gold medalist Carlos Yulo at saka yung relasyon niya sa kanyang nanay. Grabe niya magpapalitan-palitan doon, no? So, kung makikisaw-saw pa tayo, lalong hahaba, no? Hindi lang yan, curious tayo lalo na sa mga politika, sa mga personalities, at hindi lang sa mga showbiz personalities, kahit dito sa buhay natin, mga kakilala natin, kumpare, kumare, sino bang mga sikat dyan sa inyong syudad, no? Ano ito yung pinagagawa niya. Tapos, magtitipon-tipon tayo, pag-uusapan natin to, no? Yung buhay nila, yung pagkakamali, pagkakasala, tapos magsasuggest tayo ng mga solusyon na tayo-tayo lang din naman. Sana ganito ginawa niya, sana ganito. Tapos, nauubos yung oras natin sa kaka-stock ng buhay ng iba, no? Or, kahit yung mga buhay ng artista na nag-spend tayo ng ilang oras sa pagre-research sa kanilang buhay. Pero actually, ito ay mali pala mga kapatid, no? Hindi dapat sabi dito. Kung napansin nyo, kung magbabasa kayo ng libro ng The Imitation of Christ, actually sinare ko sa Facebook, sa feed ko, libre, makakabasa kayo ng Imitation of Christ, no? Sinare ko sa wall ko, yung
yung link, no? Pag binasa niyo yung Imitation of Christ, ang pagkasabi parati first person, no? Si Jesus parang nagsasalita sa iyo. Sabi ni Jesus sa Imitation of Christ, do not be curious. So, ang nakapagpapalayo sa atin, mga kapatid, sa Diyos, ang sobra-sobra nating pagka-curious. Lahat na lang i-click. Lahat na lang ganito i-click. Or lahat na lang gusto nating malaman. Dapat pipili tayo, mga kapatid, kung anong dapat nating kailangang malaman. Hindi lahat ng science alamin natin. Hindi lahat ng nasa National Geographic alamin natin o anong mga chemistry o anong physics malaman natin. Kung ano lang ang kinakailangan. Kasi pag sobre tayong curious, no, malalayo tayo sa katotohanan, which is the truth is Jesus Christ, no? So, do not trouble yourself with idle cares. Anong ibig sabihin ng idle cares? Or, in other words, vain. So, yung mga walang kabuluhan, yung hindi naman kailangan sa ating kaligtasan, no? Sabi niya, ano ba ang pakialam mo kung ganito o ganito ang mga bagay? Sumunod ka lang sa akin. No? Maraming tayong mga problema na nagiging problema sa buhay, inaalala sa mga wala namang kabuluhan, wala naman talagang patutunguhan. Hindi naman talaga nagko-concern sa atin, ba? Sabi niya, follow me. Sumunod ka sa akin. No? Ano ba ang pakialam mo kung ganito ang isang tao, o ganito siya, o ano yung sinabi niya, o ano yung ginawa niya? Ano ba ang relasyon niya sa atin? Sabi. No? Hindi mo naman pananagutan kung anong ginawa niya. Hindi mo naman pananagutan, no, kung ano yung sinabi ginawa niya. Bakit masyado kang concern? No? You will have ang sabi dito, alam mo kung ano yung pananagutan mo? Ang sarili mo. Kung ano yung virtues mo, kung ano yung mga kasalanan mo. You will have to give an account of yourself. So bakit ka nakikisawsaw o nagko-concern sa buhay ng iba? No? So kung sabihin mo na gusto mo siyang i-expose kasi alam mo kung ano yung iniisip niya, alam mo kung na yung intensyon niya ay hindi tama, no? Ang sabi ni Lord, nakikita ko naman lahat eh. Hindi mo na kailangang problemahin na i-expose na siya ay huwad or sincere o hindi. Alam ko naman lahat. Walang lihim sa akin. Alam ko kung anong intensyon ng tao o hindi. No? Kung anong nasa puso niya, kung anong nasa isip niya. Alam ko lahat yan. Basta ang gawin mo lang, commit everything to me. All things to me. No? Keep yourself in good peace. No? So, ang ibig sabihin, isipin mo ang iyong ginagawa. Kung ito ba ay ayon sa kagustuhan ko. No? If you are in the state of grace, if you are in obedience, yun lang ang kailangan mong gawin. No? Marami tayong nagiging problema dahil pinoproblema natin ang problema ng iba. No? So, hayaan mo ang isang taong to, no? Kung anong pinanggagawa niya sa buhay niya, hindi natin sinasabi na yung mga friends natin, yung mga tao, hindi natin gagabayan patungo sa katotohanan. Hindi natin sila pagsasabihan. Hindi ibig sabihin yan. Yung ibang tao na wala tayong responsibilidad ang sinasabi dito. So yung mga taong may responsibilidad tayo, na pwede natin silang gabayan, pwede natin silang i-guide, siyempre makikialam tayo. We have to save them. We have to remind them. Pero sa mga taong out of our responsibility, let them be. No? Kasi, kung ano man ang ginagawa niya,
hindi siya makakaiwas, no? O takbo or maka-escape. He will face the consequence. Hindi niya madideceive si Lord. Diba? So, at ang sabi dito, huwag kang masyadong maging conscious kung marami ba ang sang-ayon sa'yo. Huwag kang masyadong conscious kung sino yung mga kaibigan mo o may mga malalaking pangalan ba yan, influential ba yan. No? Yung iba, hindi na nila nagagampanan ng kanilang duty kasi napaka-concern sila kung baka magagalit itong isang taong ma-impluensya. Baka bababa ang tingin sa kanila. Hindi nila na nagagawa ang kalooban ng Diyos kasi masyado silang concern. So sabi dito, masyado silang concern sa close friendship of other people. So, huwag mong masyadong isipin yan kung sino yung friends mo, kung sino yung kakampi mo, no? Kung mataas ba ang tingin nila sa'yo. Ang iba, masyadong curious na masyado silang conscious na marami ba silang friends o wala. Napoproblema sila kung may friends sila. Marami bang tumitingala sa kanila? Connected pa ba sila sa society, sa social limelight? So, maraming problema na lumalabas dahil dyan. Mas nababalisa ka, you are so nade-depress ka kasi hindi ako kilala masyado, konti lang connection ko, yung mga ganun. Hindi ako ka-berks ng itong sikat na tao na ito, hindi ako kabarkada wala ako sa circle of friends nila. Masyado kang concerned. No, do not be anxious with that. No? Nagkukos lang yan ng great distraction. Great distraction lang yan. Kasi, di ba, namumroblema ang iba dahil, wala na sila sa limelight. Ang sabi ni Jesus, handa akong i-reveal sa iyo yung mga secrets ko, yung mga mysteries, my words. Kung handa ka anytime sa aking pagdating sa iyong puso. If you watch diligently in my coming. Kaya lang, hindi nangyayari to. Bakit? Busy ka masyado sa ibang bagay. So, hindi ka ready sa pagdating sa visitation ni Lord. Anytime nagvi-visit si Lord sa atin to talk to us, to speak to us of His secrets, His mysteries in our prayer. Pero, wala. Busy tayo sa mga buhay ng iba. No? So, sabi, be prudent, watchful in prayer. Yun ang pinaka-importante. Siya parati ang ating iniisip. So, ano yung basis? So, next small topic na naman ng small imitation of Christ. The basis of firm peace. Ano yung pinaka-pundasyon ng kapayapaan sa ating puso? Gusto mo ng peace? Ayaw mo ng nababalisa? Ayaw mo yung nababagabag? Ayaw mo yung depress ka? Di ba? Pangit yung feeling na yon. So, gusto mo? Ito yung sagot. Sabi ni Jesus, peace I leave you. Di ba maraming taong uminom ng gamot, di makatulog, depressed, anxiety, panic attack. Daming may sakit sa pag-iisip ngayon. No? May nagtanong sa akin, bakit ba ang daming cause ng depression kumpara dati? Ang sagot ko, kasi dati simple lang kaligayahan, no? Paggabi tutulog na. Ngayon, kailangan mo dapat may ganito ka, dapat may night out ka, dapat may ganito. So dami ng mga requirements ngayon para maging happy. Dati simple lang. Kung kakain lang, matulog na sa gabi, maaga, walang kuryente dati, no? At saka mga tao, may takot sa Diyos dati. Ngayon, wala nang takot. So, ang sabi ni Jesus,
Peace I live with you. So ito yung pangako niya. Bibigyan niya tayo ng kapayapaan sa ating puso. Peace. Pero anong klaseng kapayapaan? Hindi yung kapayapaan na binibigay ng mundo. Bakit? Ano ba ang kapayapaan para sa mundo? Pag marami kang bodyguard, yan ang kapayapaan. Pag marami kang pera sa bangko, hindi ka nababagabag kasi anytime may huhugutin kang pera, yun ang kapayapaan ng mundo. Secured ka financially. May mga insurance ka. Yun ang kapayapaan. Ang kapayapaan ng mundo, yung walang kumukontra sa iyo. Ang kapayapaan ng mundo, wala kang problema, walang mga masakit, yung anak mo, lahat, okay lahat. Yan ang kapayapaan ng mundo. Hindi yan ang kapayapaan na binibigay ni Kristo. Hindi yan ang ibig sabihin niyang kapayapaan. No? So, sabi ni Jesus, lahat ng tao gusto ng kapayapaan. Gusto ng peace. Pero, hindi naman nila ito hinahanap sa tamang paraan kung ano yung true na peace. Hindi naman nila ito sinasaliksik kung saan, kung sino ang makapagbigay ng totoong peace. Ang totoong peace, makikita lang ito ng mga taong humble at meek of heart. No? Yung mga humble at mga meek of heart. So pag ikaw ay humble, ibig sabihin, nakikita mo ang sarili mo kung sino ka talaga. Ikaw ay isang abo. Na ikaw ay isang creature. Na ikaw ay walang magagawa kung wala ang Diyos. Kung sino ka talaga, ikaw ay isang makasalanan. Ikaw ay nangangailangan ng tulong ni Lord. No? Meek of heart. Ikaw ay mapakumbaba. No? Ikaw ay hindi arrogante. Ikaw ay malumanay. No? So sa mga taong pasensyoso, in much patience, sa pagpasyensya sa panahon ng mga trahedya, yun ang doon makikita ang peace. So pag sumunod ka kay Kristo, sumunod ka sa kanyang boses, magkakaroon ka ng kapayapaan. So anong gagawin natin? What shall we do to have peace? Watch yourself in all things. So yan gagawin mo. Titingnan mo yung sarili mo sa lahat ng panahon. Kung ano yung nagsasabi mo, kung ano yung ginagawa mo. Tingnan mo parati. Be careful always on what you say and what you do. Pagmasdan mo, magmasid ka. Hindi ka lang salita ng salita dyan, gawa ka ng gawa. Para ka bang may camera na tinitingnan mo sarili mo. Yan ang tinatawag na self-examination of conscience. Okay? So, always ang intention mo to please God. To pleasing God alone. At ang nanaisin mo at hahangarin mo ay ang Diyos lang at wala nang iba. Hirap, no? Ang iba sabihin ang corny, yun lang. Bakit mga kapatid? Meron pa bang ibang may worth of our time than God? Di ba? Wala na. So, next, sabi, do not be rash, no, in judging the deeds and words of others. Pag may ginawa ang isang tao, nakita natin na parang hindi tama, may sinabi siyang parang hindi tama, huwag tayong magmadali, huwag tayong marahas sa pagsabi na yung ginawa niya hindi tama o hindi maganda. Huwag tayong maging marahas. No? At huwag tayong, like for example, no?
topic ngayon. Mali yung ginawa ni Kaloy, mali yung ginawa ng nanay. Hindi natin buhay, no? Nagsasayang tayo ng oras pag nagsawsaw tayo dyan. Okay? So, do not entangle yourselves in the affairs not your own. Hindi makakatulong. Hindi makakatulong. Instead of thinking, waiting on the Lord, on visitation ni Lord sa atin, to receive His Word, to listen to His voice, no? And to examine our deeds. Sa pag-examine sa mga pagkakamali natin, nawawala, nasasayang sa nagiging, para tayong mga sa Olympics ba, yung criteria. Ganito yung score ko sa'yo. Ganito yung score ko sa'yo. Yeah? At eto, dapat alam natin na imposible dito sa mundo, sa buhay na ito, na hindi tayo makaranas ng mga disturbance or perfect peace of mind. Imposible yan. May experience lang natin yan sa kabilang buhay. Yung pagkabalisa, may experience natin yan. No? That is not to be expected na hindi natin ma-experience. Only in the next life. So, kaya wag mong isipin, no? Wag mong isipin na ang true peace ay mangyayari lang kung wala kang na-feel ng depression. Hindi ka naka-experience ng opposition. Yung lahat ng tao sang-ayon sa'yo, walang sasalungat sa'yo. So, akala natin, yan ang true peace. Hindi yan ang true peace. Hindi true peace kung lahat ng gusto mo ay nangyayari. Ayon sa iyong plano, ayon sa iyong kagustuhan. Di ba? Ang dami nating plano, hindi nangyayari. Hindi ayon sa ating kagustuhan, sa ating plano. Tapos sabihin natin, hindi pa ako nakaka-experience ng true peace. Totoong kapayapaan. Hindi yan ang kapayapaan. Hindi yan. No? At huwag mong isipin na dahil naka-experience ka in yourself great devotion and sweetness, huwag mong isipin na ikaw ay highly favored by God. You are especially beloved. Huwag mong isipin yan. Okay? Hindi yan ang true peace. Kasi, ang totoong virtue, mga kapatid, ay hindi sa pamagitan ng mga ito. No? Hindi sa pamamagitan na nag-experience ka ng mga special feelings, no opposition, walang depression. Hindi yan. Hindi yan ang totoong virtue. So, paano? Paano yung true peace at virtue? Dito mo may experience ang true happiness and true joy and true peace by offering yourself with all your heart to the divine will. So, gaya ng in every morning, pagdating sa punto na your will be done on earth as it is in heaven. Nagpo-pause ako at sinasabi ko in my own words, blessed be your holy and perfect will, Lord. Let your will be done in my life. No? Break me whatever you want. No? You can purge me, break my will, whatever. I trust you, Lord. No? I trust you. That kung ano man ang gagawin mo sa akin, ipahintulutan mong dumating sa buhay ko, kahit anong hirap yan, I know na yung plano mo, pag sinabing will, synonymous as plano. Kung ano man ang plano mo sa buhay mo, sa buhay ko, break my will, Lord, I give to you my will. No? So, i-offer mo ang heart mo. Huwag mong sabihin, Lord, wag lang sana ganito, wag lang sana ganito. Nag-hold back ka pag ganyan.
buong puso, buong buhay mo ibigay mo. Kasi nakakabigay ng kasiyahan kay Lord if you trust Him. Kasi pag sinasabi mo sana ganito Lord, nang wag lang ganito, wag mo lang pahintulutan, parang hindi mo siya pinagtitiwalaan na bibigay niya sa'yo kung anong maganda para sa'yo. So Lord, bigay mo. So pag binigay mo at handa ka na tatanggapin kung ano yung ibibigay niya sa'yo, pighati man, sakit, o ano man yan, no? Diyan mo makikita ang kapayapaan. Kasi handa ka na tanggapin lahat. So, kaya mo siyang bigyan ng pasalamat kung ano man, prosperity man yan, adversity man yan, no? Pagsubok man yan, bankrupt ka man, o ano man yan, no? So, makikita mo lahat in its proper light. So, kahit, for example, di ba may time na pag nag-pray ka, ang sarap-sarap ng feeling. May time na nag-pray ka, parang wala si Lord. Walang consolation. Yun ang ibig sabihin ng when consolation is withdrawn. Sinasadya ni Lord minsan yan, na wala ka na feel sa prayer. Si Saint Teresa of Avila, ilang years siyang nagsuffer ng ganyan, nagpe-pray siya, parang wala si Lord. Pero sinasadya talaga ni Lord yan so that our faith mabibuild, that our faith will grow. Wala kang nafe-feel na consolation, spiritual consolation. At kung may mangyari sa iyo na mga trahedya, mga pagsubok, huwag mong i-justify ang sarili mo, sabi dito, na bakit ako pa? No? Hindi ko dapat ito, hindi ako karapat dapat dumanas nito. Kasi nagsiserve naman ako sa iyo, mabait naman ako, bakit ako pa? Huwag mong sabihin yan. No? Ang sabihin mo, I deserve this, kulang pa ito, Lord. No? I deserve this and kulang pa ito. I ought not to be made to suffer great things. No? And then, i-acknowledge natin na si Lord na you are wise, Lord, in sending me this. No? I-acknowledge mo, blessed be God. So, pag ginawa mo yan, you are in the true path sa daan patungo sa kapayapaan. So, ito yung kapayapaan na hindi mawawala sa mga santo. Kasi kahit ang kapayapaan nila ay hindi nakadepend sa prosperity, sa walang problema. So, kahit anong sitwasyon, ang peace nila nakasalalay kay Lord. So, the excellence of free mind gained through prayer rather than by study. So, anong sign ng isang taong mahal niya si Lord? Anong sign? So, ang taong totoong nagmamahal kay Lord, hindi siya nagre-relax from thinking about heavenly things. Ato, tama na. Itong slide na ito, guilty ako nito. Tamang-tama talaga to sa akin. Kasi minsan, relax mo na ako. Hindi mo na ako magte-think ng mga spiritual things. Ibang mga things, mga worldly na naman. Like, kung ano-ano dyan, no? Hindi pala kailangang tumigil ka. Never to let his mind relax in attention to heavenly things. So it is a mark of a perfect man. Kagaya ng mga saints, walang tigil, no? Sa pag-isip kay Lord. Wala palang sinasabi na magbe-break tayo, no? Hindi kagaya ng mga tamad na tao, not as an indolent man, no?
like na-attach sa mga created beings. So kung pwede, 24 hours a day, it is about God. Pero hindi naman kasalanan mga kapatid na enjoy sa mga created things. Hindi lang dapat tayo, no, attached to this. So ito yung prayer na makaka-learn din tayo at the same time. You can copy this prayer. Keep me, I beg you, most merciful God, from the cares of this life. Ano ang ibig sabihin ng cares of this life? Sa mga mga suliranin, sa mga pinagkaproblemahan na wala namang kabuluhan, no? Na ipalayo mo ako, Lord, sa mga ganitong bagay na baka ako ay maghuhumaling dito, ma-entangle. Make bitter all the carnal comfort. So yung mga comfort ng mundo na para sa mga makamundo, ito ay matamis, gawin mo itong mapakla at mapait para sa akin. I'm sure naranasan niyo na ito, na dating napakasarap, nakakasiya sa mundo, pero para sa iyo, di ka na nag-enjoy. So kayang gawin ni Lord yan. No? Make bitter all the carnal comfort na nagpapalayo sa akin sa iyo, no? Let it not be overcome. Let it not overcome me. Hindi sana ako madadaig nito. Sana hindi ako madadaig ng laman ng mga bagay dito sa mundo. Let not the world and its brief glory deceive me. So give me. So you can ask the Lord, give me the courage to resist, patience to endure, constancy to persevere. No? Na tayo ay mananatili sa Kanya. Instead, no, hingin mo kay Lord ang soothing unction of your Holy Spirit. Yung pag nahaplasan ka ng lana, di ba? Ng parang, for example, ng mga liniment, di ba? Parang relaxing. Parang ganon. Yun ang hingin mo, yung soothing care ng Holy Spirit rather than the consolations of the world. Ano mga consolations ng world? Eskerda ka muna. Yung naghahanap ka ng konsolasyon, ng comfort sa world. No. Hindi makakadaig yon sa consolation ng Holy Spirit. Next. Self-love is the greatest hindrance to the highest good. So mali pala para mga kapatid ang self-love. I'm sure, I know, maraming magre-react kasi sabi sa kanta, love yourself is the greatest love of all. Di ba? To love you, di ba may kanta? Loving yourself is the greatest love of all. At saka sinabi sa Bible, love your fellow as you love yourself. So, akala nila, kailangan mong mahalin ang sarili mo. No. Explain ko kung bakit. My child, sabi ni Jesus dito sa Imitation of Christ, you should give all for all and in no way belong to yourself. Yun ang ginagawa ng mga saints. No? Start recording. Okay. Recording stopped. Okay. So, ito yung ginagawa ng mga saints. Wala sila para sa sarili nila. Lahat para sa Diyos. No? Lahat para sa Diyos. Sabi dito sa Imitation of Christ, no? Dito magkakamali. You must know that self-love is more harmful to you. Ang pagmamahal sa sarili, I deserve this, I deserve that, I deserve this, I deserve that. I am entitled to this. No, ito ay mas nakakasama sa iyo kumpara sa lahat. Ito ay napakadelikado, ang self-love. So, sidetrack muna tayo sandali.
Di ba tinuruan ba tayo ni Jesus to love ourselves? Di ba sabi niya, love your neighbor as yourself. No. Actually mga kapatid, hindi yan tinuturo na mahalin natin ang sarili. Ang sinabi niya lang, no, mahalin nyo ang iyong kapwa. Ibig sabihin, tratuhin nyo ang kapwa nyo kagaya ng gusto nyong pagtrato ng kapwa nyo sa iyo. So hindi yan ang translation yan sa original Hebrew or Greek. Hindi yan love na pagmamahal na emosyon. Ang ibig lang sabihin yan, kung gusto nyo tratuhin na mabuti, kung anong klaseng pagtrato ang gusto nyong ipakita sa inyo, yun din ang ipapakita nyo sa iyong kapwa. Hindi yan ibig sabihin na pagmamahal sa iyong sarili. No? The Bible does not command us to love ourselves. Remember, dalawa lang commandment. Love God with all your heart and love your neighbor. Walang third commandment na tinuro na love yourself. No? So many people think the Bible say that they must love themselves before they can love others. So nangyayari, unahin mong mahalin ang iyong sarili bago mo mahalin ang iyong kapwa. Eh di nabaligtad na. No? Ang ibig lang sabihin yan, you love your neighbor as yourself, ang ibig lang sabihin yan, dapat may healthy self-image. Ikaw ay minahal ng Diyos. Dahil ikaw ay mahal ng Diyos at mahal ng Diyos ang lahat ng minamahal mo, pakitaan mo ng pagmamahal. No? So, ibig sabihin, ano ang nasa Biblia? Anong turo sa Biblia? Love God first. Second, ang kapwa. Ikaw ang pinaka-last. Huh? Love sa popular, self-love. Pero ang biblical, sacrificial love. Iunahin mo si God, pangalawa ang ibang tao, you last. Yun ang nagbibigay sa atin ng ultimate joy. So again, self-love is not good. Okay? A healthy self-image being the creature of God, that is important. Okay, next. So, kung paano mo binibigyan ng pansin ang isang bagay, no? Doon ka maa-attach. So, kung ang pagbigay mo ng pagpansin, ng kaukulang pansin ng isang bagay ay tamang-tama lang, ayon sa nararapat, ay hindi ka magiging slave. Hindi ka magiging ng sunod-sunuran sa isang bagay na yon. Kung marunong kang magbigay ng tama at hindi kalabisan. Ha? Magdedepende kasi yan eh. Yung iba, di ba? Namomroblema sa hindi naman kailangang problemahin. Yung iba, sobra-sobrang pagpapahalaga sa kanilang boyfriend, girlfriend. Nagpapatiwakal, papakamatay. Bakit? Para sa ano? Sa maling, sobra-sobrang pagbigay ng kaukulang pansin. Nagiging slave ka na doon. Sa business, sa sport, kung sa honor, sa pagsiservisyo mo para ikaw ay tingalain. No? Next, sabi, huwag kang do not covet. Anong covet? Do not desire anything na hindi mo man pwedeng maangkin. No? So, hindi mo naman, ba't mo parating tinitignan ng isang bagay o nagsasana all sa sana all ka sa isang bagay na hindi naman karapat-dapat maging sa'yo? Okay?
At ano man yan, kotse man yan, bahay man yan, babae man yan, lalaki man yan. Do not covet what you may not have. And also, huwag kang magkaroon ng isang bagay na sa tingin mo na itong bagay na ito ay nanakawin niya ang iyong peace of mind, ang iyong kalayaan para magserbisyo at magmahal sa Diyos. Huwag kang umangkin, bumili o ano sa iyong bagay na sa tingin mo makakaapekto sa iyong total devotion to God. No? Sabi, why are you consumed with foolish sorrow? Di ba? Marami tayong pinagkakaproblemahan. Nag-i-scan tayo sa internet kung ano yung mga gusto natin, pinag-aaralan natin na sobra-sobra na wala namang kabuluhan. Sleepless nights dahil iniwanan tayo ng girlfriend. Hindi na tayo pinapansin ng ating boyfriend. Kung isipin mo, aside from God, wala talaga silang kabuluhan. Wala silang kaugnayan sa ating kaligtasan. That is considered unnecessary care. Yes, kailangan natin mag-asawa, kailangan nating madama ang pagmamahal ng ibang tao, pero dapat meron siyang limit. Hindi siya pwedeng sobra-sobra na mahuhumaling ka dyan. Kasi magiging slave ka. Pag hindi mo nakita kung ano ang kanyang purpose dito sa life with regards to God, at ito ay nagiging sobra-sobra, ang sport mo sobra-sobra na, ang yung relationship sa barkada mo sobra-sobra na, parang feeling mo yun ang meaning ng buhay mo, you will have no peace. Kasi ang peace makikita in doing the will of God. No? Be resigned to my will. So kung gusto mong makapunta sa lugar na ito, hindi mo mapuntahan, gusto mong ma-experience yung pleasure na ito, so pag marami kang gusto na hindi pa nangyayari, you will not be at rest. You will always be restless. Kasi you will always find something defect in everything. Diba? Kung gusto mong magkaroon at i-multiply yung mga material things in this world, no? Hindi actually nakakatulong sa iyo. Ang makakatulong sa iyo to despise and to root it out of your life, in your heart, yung mga worldly things. So, sabihin mo, sobra naman yan, Brad. Hindi ko kayang gawin yan. Okay. So, kung sinabi mong sobra yan, ayaw kong gawin yan, so, huwag kang mag-expect ng true peace, true kapayapaan, totoong kapayapaan. So, you will always be troubled. You will always be nababagabag. So, para lang ito sa mga taong gusto ng totoong kapayapaan, kagaya ng kapayapaan ng mga santo. No? So, hindi lang ito sa mga material. Also, sa mga tao, may mga tao na ayaw ng pera, ayaw ng mga material, may mga tao na naghuhumaling sa parangal. Naghuhumaling sa pagpupuri sa kanila. Gusto silang pinupuri sila. May mga taong ganon. No? May mga taong, so, wais to si ang Diablo eh. No? Wais ang Diablo, hindi kanya makukuha sa pera. May mga tao na walang pakialam sa pera. Ang gusto lang nila, parangalan sila. May mga ganon, big deal sa kanila ang parangal. Hindi big deal sa kanilang pera. Pero ganon pa rin. It is not God. No? Pag hindi sila naparangalan, nade-depress. So lahat ito lilipas kasama ang mundo. So walang totoong kapayapaan na mananatili
kung ito ay hinahanap natin outside from God. No? Pag wala tayong totoong pundasyon. Ang pundasyon natin dapat ay kay Jesucristo. Kaya sabihin natin kay Lord, give me, Lord, heavenly wisdom to learn above all else to seek and find you. Ito napakagandang prayer to na hingin natin kay Lord. Na, Lord, turuan mo ako, Lord, na ikaw lang ang hahanapin ko parati. Kasi minsan kung ano pang pinaghanap natin. At turuan mo ako na ma-enjoy ko yung presensya mo. Ma-enjoy ko na ikaw parati ang mamahalin ko. No? At makikita ko ang mga bagay dito sa mundo kung ano talaga sila at para sa ano sila at hindi ko ito kahuhumalingan. Give me prudence, other word of prudence, wisdom, na aking iiwasan ang mga taong nagfa-flatter sa akin. Alam niyo ba ibig sabihin ng flatter? Di ba, minsan gusto natin pakisamahan yung mga taong sinasabihan tayo ng magaganda, kung ano yung mga gusto natin sa ating tenga. Ayaw natin yung pakisamahan yung mga taong pinagsasabihan tayo ng ating kamalian. No? Ayaw natin. Pero, ito dapat yung iiwasan natin. Yung mga taong parati tayong pinupuri na hindi naman totoo. Yun ang flatterer. Pinupuri ka na hindi naman totoo. Yung binibigyan ka ng award na alam mo naman na hindi naman totoo, di ba? Para lang magpasipsip o para lang... So, minsan, naniniwala na tayo sa sarili nating kasinungalingan. Yun. Malungkot na yun. At, hingin natin kay Lord na bigyan tayo ng lakas to bear patiently to those people who disagree with us. So, ito na. Yung strength against slander. Ito na yung title. No? Sabi ni Jesus, "My child, do not take it to heart if some people think badly of you and say unpleasant things about you." Wag mo daw masyadong dibdibin. No? At pakalulungkot talaga kung makarinig ka ng mga tao nagsasalita ng mga hindi maganda sa iyo. Wag mong masyadong dibdibin. No? Lalo na ang mga hindi totoo. No? Bakit? Ganito daw ang isipin mo dapat. Dapat isipin mo na mas malubha pa at mas yung pinakamagandang term sa Tagalog. Actually, mas masahol pa dapat ang dapat nilang sabihin sa iyo. Yun ang isipin mo. So, pag nakarinig ka ng hindi maganda na sinabi tungkol sa iyo, kagaya ng sinabi ni Saint Jean Vianney, may maraming naririnig siya na may isang pare na nagchichismis against sa kanya. Ano mong sinagot ni Saint Jean Vianney? Ang hindi nila alam, mas masahol pa ako kumpara sa sinabi niya. Yun dapat ang isipin natin. Pag nakarinig tayo ng slander, you should think worse things of yourself. Kasi sa totoo lang, sa mata ng Diyos, mas masahol ka. Kasi sa tingin natin, sa sarili natin, magaling tayo. Ganito ako. Pero, kung paano yung mga saints mag-isip, napakarami nila. Kasi kung nag-e-examine lang tayo ng conscience natin, masama talaga ugali natin. No? You should believe that no one is worse than yourself. And also, kung totoo ka, if you are walking in the Spirit of the Lord, hindi ka maaapektuhan sa mga bagay na ito. Okay? Hindi ka maaapektuhan masyado. Of course, maapektuhan ka, tao ka lang. Pero hindi ka masyadong maapektuhan sa mga bagay na ito. Alam ni Lord na hindi madali, na hindi masaktan. Of course, masasaktan ka at hindi madali ang magiging tahimik
ang pagiging tahimik lamang at hindi sumagot. No? Kaya, alam niya na mahirap ito. So, anong gagawin natin? Dumulog tayo sa Diyos. No? Ang sabi dito, huwag mong hayaan na masira ang iyong kapayapaan dahil lang sa mga salita ng tao. No? Etong gustong-gusto ko dito sa line na ito. Their thinking well or badly of you does not make you different from what you really are. Kuha niyo mga kapatid. Ano ibig sabihin nito? Sabi dito, ang gandang slide ito. Hindi maiiba kung sino ikaw, hindi magbabago kung sino ka talaga sa pamamagitan ng opinyon ng mga tao tungkol sa iyo. Hindi mag-iiba ang paningin ng Diyos sa iyo kung ano man ang opinyon nila, mabuti ka man o mabait ka man o masama ka man. Hindi magbabago. Kung sino ka, yun ka talaga. Hindi yan magdedepende kung ano ang paningin ng tao nila. Opinion nila yan sa iyo. Kuha ninyo. Sa Diyos lang tayo may pananagutan. Kahit sa opinion nila magaling ka, pero sa Diyos masahol ka, masahol ka. Kung mabait ka, kahit sa tingin ng tao, pangit ka, sa mata ng Diyos, ikaw ay banal. Hindi magbabago. Okay? Saan ba ang true peace, di ba, kay Lord? So, ang tao na walang pakialam kung anong iisipin ng tao, no? Hindi daling madidistract. No? Dahil lahat ng distraction saan galing? Depression. Kasi di ba, masyado tayo, ano bang iniisip nito ng principal, anong iniisip nito ng group leader namin, nung leader namin sa community, yung spiritual director namin, kung ano, wala masyado ang, no? Minsan nagsiself-pity ka. Sa ministry mo, walang nag-i-encourage sa'yo na superior mo. Ng mga taong ina-expect mo na bibigyan ka ng support, encouragement, wala. Sa tingin mo parang ayaw pa nila sa'yo. Sa tingin mo parang ang baba ng tingin nila sa'yo. Huwag mong intindihin yan. No? Lahat ng distraction, no? Saan nag-a-arise? Because shadow kang conscious kung anong iniisip nila. He who neither cares to please men nor fears to displease them will enjoy great peace. You will enjoy great peace pag hindi mo inaatupag kung ano iniisip nila. So we must call upon and bless the Lord when trouble presses. Sabi ni Jesus, I am the Lord who gives you strength in times of trouble. Huwag natin kalimutan yan. Lumapit kayo sa akin in times of trouble. Anong hadlang kung bakit nababagabag kayo? Kasi mabagal kayong lumapit sa akin. Bago kayo lumapit sa akin, naghahanap pa kayo ng konsolasyon sa ibang mga bagay. Solusyon sa mga makamundong solusyon. Instead na lumapit kayo sa akin in prayer, nahuhuli. Inuuna nyo pa ang solusyon ng mundo. Tardiness. Anong tardiness? Being late. Yung mabagal sa paglapit sa akin in prayer. No? Before you pray to me, you seek first the comfort of the world. So, hanggat hindi mo nare-realize, no, na ako lamang ang nagliligtas, no, ako lamang ang iyong dapat kapanaligan, walang mangyayari sa iyo. No? Kahit anong ganda pa ng advice ng psychologist, ng mga psychiatrist,
kung ano pa yung mga tao na magaling mag-advise, hindi makakabigay sa iyo ng lasting peace at solusyon. Tanging ang Diyos lamang. Sabi ni Jesus, magbibigay ba ako ng pangako at hindi ko gagawin? Saan ang iyong pananampalataya? Where is your faith? No? Stand firm, persevere. Hintayin mo ako, bibigyan kita ng consolation sa tamang oras. Hintayin mo lang ako. No? At ano ba ang kabuluhan ng pagpoproblema natin sa darating? Hala, baka ano to, wala akong insurance, baka magkaroon ng sakit ito in the future, baka puro baka, no? Puro baka kalabaw. So, ano ba, makakatulong ba ang pag-iisip natin ng mga darating, baka wala akong kainin, baka ganito. Ang sabi sa Bible, huwag mo nang isipin anong darating. Kasi baka hindi rin naman yan darating. Pag hindi dumating yan, yung pinagkaka-problema mo, edi sinayang mo lang ang iyong puso sa pagpoproblema. At sapat na, no? Sapat na ang problema sa araw na ito. Huwag ka nang manghiram ng problema sa hindi pa dumadating, di ba? Walang kabuluhan. Ano bang nadudulot sa iyo ng sigig problema sa darating? Wala. Di ba? Nadadagdagan lang ang iyong depression. So, ito ay galing sa kaaway, sa dyablo. Mga imaginations, the future. Kasi, ang style ng kaaway, ang style ng dyablo ay masyado kanyang pahuhumalingin, masyado mong mamahalin ang present, no? Or bibigyan kanya ng fear of the future. Doon niya kukunin ang iyong tatanggalin niya yung peace of mind mo by the love of the present, no? Or the fear of the future. Anong ibig sabihin ng love of the present? Hindi ibig sabihin na pasasalamatan mo ang present. No. Yun ang inuutos sa atin. We should be thankful of the present day because this is the day that the Lord has made. Ang ibig sabihin ng love of the present is masyado mong gusto ang iyong present situation na hindi mo gusto magbago. Na, hala, meron akong bahay, meron akong mga anak, meron akong magandang negosyo. Paano na lang pag nabankrupt ito? Ayaw mong mabago ang comfort. So yun, nagpo-problema ka na. Yun ang ibig sabihin ng overcomes you by the love of the present. No? So ayaw mong mabago itong sitwasyon ngayon. Let not your heart be troubled. Huwag kang matakot. No? Huwag mong hayaan na ito ay magambala. Trust in my mercy. Trust in my mercy. Bakit kasi mga kapatid? Kasi nagpo-problema tayo because ayaw nating bitiwan ang worldly things. Di ba? Ayaw nating bitiwan ang worldly pleasure, worldly comfort. Kung masanay lang natin ang ating mga isipan at puso na ang Diyos lamang at ang kaligtasan lamang at ang relasyon lamang natin sa Diyos pinaka-importante, hindi tayo mababagabag. Nababagabag tayo dahil ayaw natin ng discomfort. Gusto natin yung worldly comfort. Yun. When you think that you are far from me, kung iniisip mo, sa tingin mo na ang layo-layo mo sa akin, yun ang panahon na malapit ako sa iyo, sabi ni Kristo. Sa tingin mong layo-layo niya, actually yun ang panahon na malapit siya sa iyo. At kung sa tingin mo sa iyong pagsisikap na maging malapit sa Kanya, sumunod sa Kanyang kalooban, sa tingin mo parang wala nang tsansa, hindi na talaga ako magbabago, hindi ko na talaga matigil tong mga kasalanan ko, yun ang punto na malapit ka na
makakalaya sa iyong mga pagkakasala. Yun, kaya huwag kang sumuko. Kasi sa tingin mo na parang wala na itong patutunguhan, yun, malapit ka na sa pagtatagumpay actually. At sa tingin mo, lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay mo, hindi natutupad. Puro kabaligtaran. No? Sa plano mo, hindi nangyayari. No? Huwag kang do not depend ang mga bagay on your present feelings. No? Sa tingin mo, wala ka ng kawala, wala ka ng escape. No. That is not true. God is there. At huwag mong isipin, mga kapatid, na ikaw ay inabandona ng Diyos, ayaw ka na ni Lord dahil nangyayari itong mga bagay sa'yo. Yung mga trahedya, yung mga pagsubok, paghihirap. Huwag mong sabihin na forsaken ka ni Lord. No? Dahil, tingnan mo to. For this is the way to the kingdom of heaven. So, itong mga bagay na nangyayari sa'yo, hardship, yung hindi mo ma-feel yung presence ni Lord, alam mo, ito ang daan patungo sa kaharian. Itong mga hardship, no? Mga hindi mo na-feel ang consolation, ito ang daan. It is the way of the kingdom of heaven. Hindi yung sa comfort at saka walang problema. Actually, it is better for you. Tandaan mo to. Mas makakabuti sa atin, mga kapatid, na tayo ay makatikim ng pagsubok at mga paghihirap. No? Kumpara sa ating parating nakukuha kung ano yung gusto natin at nangyayari sa atin kung ano yung nasa isip natin, mas hindi nakakatulong yun. Mas nakakatulong sa atin ang makaranas ng mga pagsubok. Bakit? Alam ng Diyos kung ano ating iniisip. Alam niya kung anong para nakakabuti para sa ating kaligtasan. Dahil kung minsan nakaka-experience tayo ng mga mabubuti parati, ito ay nakakadagdag sa ating pride. Kaya pinapayagan niya mangyari sa atin itong mga pagsubok na ito. Kasi alam niya kung ano ang ating pag-iisip, ano yung makakabuti sa ating kaligtasan. At isipin natin parati kung anong binigay sa atin ni Lord. Material prosperity man yan, wisdom man yan, spiritual, kaya niyang bawiin. Bakit? Bakit kaya niyang bawiin? Kasi lahat ng binigay niya sa atin, siya pa rin ang mamayari. So huwag mong isipin na binawian ka ng sayo. Kasi kahit yung binigay sa'yo, hindi pa rin yan sa'yo, sa Kanya pa rin yan. Okay? So walang binawi si Lord sa'yo. No? Kasi kung anong binigay niya, patuloy pa rin sa Kanya pa rin yan. So kung may pinapadala siya sa ating mga troubles, adversity, no? Huwag kang masyadong malumbay. Kasi kaya Kanyang damputin at gawing joy ang iyong sorrow immediately. Kaya niya anytime. No? I can raise you quickly, turn all your sorrow into joy. Okay? Pero pag sinabing joy, huwag mong isipin parati material, ha? It's always spiritual. So kung nakita mo lahat, mga kapatid, kung naintindihan mo na talaga kung ano ang kalakaran, kung paano gumalaw, kung ano dito ang bagay dito sa mundo. Ibig ko sabihin, kung naintindihan mo ng spiritual things, kung paano si Lord gumalaw, hindi ka masyadong madidepress, hindi ka masyadong maapektuhan. Kasi alam mo na ang mga trahedya, mga pagsubok ay mas nakakabuti sa atin kumpara sa mga
karangyaan at mga comfort at mga ease, no? Mga madaling buhay, karangyaan, no? Mga it's in the tip of my tongue, sige na lang. Anyway, considering it a matter of special joy that I afflict you. Dapat isipin natin, no? Mas isipin natin na special joy pag hinayaan tayo ni Lord na maka-experience ng mga paghihirap. Dahil hindi niya tayo iniwas sa mga ganitong nakakatulong na mga bagay. As the Father had loved me, so also I love you. Gusto ko tong slide na to, mga kapatid. Tingnan nyo, basahin nyo. I said to my disciples, hindi ko kayo pinadala to enjoy temporal joys, no? But rather great struggle. So hindi ko kayo pinadala dito sa mundo para mag-enjoy ng mga temporal things. You're here to great struggles. Para mag-struggle. Not for honors, but for contempt. Kamumuhian kayo. Kaya ngayon, na-relieve ako dito kasi minsan nagsiself-pity ako sa mga ministry ko. Yung mga people na mga iniisip ko magbibigay sa akin ng encouragement, magbibigay sa akin ng, oh, you're doing a good job, yung mga ganun. Wala. So, dito ko na-realize, we are sent here not for honors, but contempt. Kamumuhian ka. Para hindi mag-relax, para mag-tamad-tamad, but to labor. We are here to, not to rest, but to labor. At hindi yung mag-ipon ka para in the future, mag-relax-relax ka na lang sa Boracay, mag-ano ka na lang mga dividendo mo, sa mga stocks mo. Hindi. Until the end. Not to rest, but to bring forth much fruit and patience. Isipin natin parati, sa kabilang buhay ang pag-i-enjoy forever. Here, si Jesus, until the end of His life, the apostles, until the end of this life, bumabanat for the kingdom. Sabi niya, my child, remember these words. So, ito yung prayer na pray dapat natin, no? Blessed be you. Pag may mga trahedya, mga pagsubok, sabihin natin, blessed be your name forever, O Lord, who have willed na ito ay pinayagan mo itong mga temptation, mga pagsubok na dumating sa akin. I cannot escape it. I must fly to you. No? That you may help me turn it to my good. So, pwede mo angkinin na, Lord, nababagabag ako, nalulungkot ako, nababalisa ako, I am troubled. No? I am greatly afflicted by this present suffering. Okay lang yan. No? But what should I say? Save me from this hour. Ito yung sinabi ni Jesus. No? Hindi mo to ituloy. Itong cup, itong chalice na ma-experience. No, it is for this purpose that I have come to this hour so that you may be glorified. So, anong sabihin natin? Your will be done, Lord. Kaya, sinasabi ko, blessed be your will. Praise be your will, your perfect and holy will, Lord God. No? I trust you, Lord, na hindi mo ako bibigyan na hindi ko makakaya. Pag sabi ko, I trust you, Lord, sinasabi ko kay help me, Lord, of my distrust. Help me of my unbelief. So, isipin mo parati na karapat-dapat sa iyo maka-experience ng binigay sa iyo ni Lord. Wag mong sabihin, bakit ako pa, Lord? Mabait naman ako, nagsiserve naman ako sa iyo. No. Sabihin mo, karapat-dapat ako. I richly deserve to be troubled and distressed. But I must bear it. Give me patience. So, ang ibigin natin, patience. Strength na ating makaya ito. No? Help me, my God, and I will not be afraid. However much I may be distressed. So, at
naniniwala tayo na dahil si Lord ay makapangyarihan, kayang-kaya niyang tanggalin itong ating pagsubok. Or pwede niya itong papagaanin, no? To lighten. Pwede niya. If it is His will. No? Yet your almighty hand can take this temptation from me or lighten its attack so that I do not altogether sink beneath it. You, my God, my mercy, have very often done to me before. So, pag may nangyari sa iyo mga pigati, sabihin mo, thank you, Lord. Blessed be your name. Karapat dapat sa akin at sobra-sobra pa. No? So, God bless us all. So, doon lang muna tayo. Okay. So, sinong gustong mag-closing prayer? Sis Carol? Gusto mo mag-closing prayer, Sis Carol? Are you still there? Ate Ging, you're there. Ate Ging? Wala. So may bagong pumasok. Hello, brother or sister Elbadel. Ate Ging, andyan ka na? Oo, Gusto mo batian mo ko. mag-closing prayer? Yes. Okay. Let's put ourselves in the presence of the Lord, in the name of the Father and the Son of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for this rare opportunity to grow spiritually. Help us to be pure, to be humble, to be simple, and to always seek your will in everything that we do. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our Forgive sins us as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver Lead us us from not evil. into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Holy Mary, Mary, Mother of God, pray for us sinners, now that at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you, Ate Gang, for the closing prayer. So, Thank sino pa bang you. hindi ko nag-greet kanina? Brother Naven, Brother Harry, Sis May, yun. Sis Maribek. Hello, Doc. Hello. Hello, sis. Thank you, Doc. Bye-bye. Bye-bye. Nag-greet ko na lahat yung iba. Thank Nag-greet ko na kanina. you. Let's lecture Salamat, the Doc. Thank you, Doc, thank you. brother. Next time na po ako nag- Salamat, Doc. Sige, sis. Okay, next time. Okay. Thank you. Bye-bye. God bless everyone.